Hello, welcome to um, Unicorn Princess Tarot Collective Love Reading. Collectives po, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung reading. Kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi natin pwedeng ipilit yon. Maybe next time makuha ko naman ang energy mo. Okay lang yun, normal yun. Okay? Sa mga hindi pa po subscribe na lang po. Ayan. For personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang sa Facebook. Let's start your reading. Please do comment down below, guys, ha. Kahit po heart lang, sobrang na-appreciate ko yan. Maraming salamat po. Collectives. Seven of Cups. The Lovers. Kunin ko naman yun sa person mo rin, ha. I feel like I need to get or use another card for the side of your person. So, gagawin natin yun. Ibang card yung, or ibang deck yung gagamitin ko para sa kanya. Okay, for your person. Para sa person na kakonect mo. Oh, see? Kaya kailangan ko talaga ding gumamit ng ibang cards because it's the same energy. The lovers is on your side. The lovers din ang sa side ng person mo. Page of Cups is here. And then at the bottom of the deck is the Ten of Wands para sa side ng person mo. And sa side mo, you do have here the Queen of Cups. Okay. Kunin ko lang kung ano tong connection. Anong meron sa connection na to? Okay. So, you do have here, you deserve love. Okay. Gilid ko lang yung mga cards. Tapos, at the bottom of the deck, you do have here, separation. So, nakikita natin dito, both of you are manifesting each other ng person nito. Yung spirit guides nyo, they are like telling you na bigyan nyo ng chance tong connection na to. Definitely may separation eh. May separation. I don't know nga lang kung may kakonek ka na bang iba pa. And pwedeng yung person mo is may kakonek na ring iba pa. It's like that's the energy. Pero pwede rin namang wala. Pero yung iba sa inyo may kanya-kanya kayong kakonek. And then, may separation na nangyayari dito. Pwedeng pareho kayong hindi nagpapakita ng something like attraction or something na mag-e-express sa bawat isa na gusto ninyo ang bawat isa, parang ganun. Wala. But both of you is pwedeng gusto nyong bigyan or gusto nyo ng chance or gusto nyo na ma-manifest ang connection na ito. Gusto nyo yan, pareho yan eh. Gusto niyang mahalin ka, gusto niyang maipakita sa'yo yung pagmamahal na yon. And maybe you do love this person, pero gusto mo ring ipakita sa kanya yon. I feel like sa material na paraan yung iba. Pareho ninyong minamanifest ang bawat isa. The Seven of Cups, nakikita natin, you're also focusing on your dreams, sa mga plano mo, mga pangarap mo. Ito talaga eh. Yung person mo naman with the Page of Cups, is like, the feeling is like parang willing niyang saluhin ka. If the person that you're dealing with is itataboy ka, willing siyang saluhin ka.
Nakasalo na nga siya eh. Hindi pa man din nangyayari. Mararamdaman mo yon in the past. I don't know. Maybe in the past, nagkaroon ng something na hindi magandang connection between you and the person. Nakakonect mo pang iba. And then, mararamdaman mo, ba't nandyan siya? Okay, may problema kami. Okay, nagkakaroon ng parang hindi magandang connection sa amin itong person na kakonect ko. Tapos nandyan siya. Mararamdaman mo yon kung bakit parang feeling mo, parang nakaabang itong taong ito. Anyway, ano yung mga nasa isip ninyo sa isa't isa? Spirit guides, angel guides, ano yung nasa isip ninyo ng person nito? Guys, kung hindi ka nakaka-relate, huwag ipilit. Three of Pentacles is here. Page of Pentacles, the Queen of Wands. Ano yung mga nasa isip ninyo? The Nine of Cups. Knight of Pentacles. Let's get the mutual energy. What's the mutual energy? You do have your retreat. So, honeymoon is at the bottom of the deck. So, ngayon, pwedeng may disconnection. Pwedeng iniisip ninyong pareho na, nako, kailangan ko yata makipag-disconnect. Kailangan ko muna yata lumayo din sa person. Both of you are thinking about that disconnection ninyo. And then, ikaw naman, ano yung mga bagong offer or may mga offer sa'yo, mga binibigay sa'yo, material na bagay. I can see that you're thinking about that. And that parang importante na rin sa'yo with the Queen of Wands itong mga bagay na ibinibigay na ito. So, kung may, yung other person nakakonect mo, kung may mga, by the way, nakakaamoy ako ng bagong ligo. This could be your reading. Anyway, ayun na, nakikita natin na ang iniisip mo dito is yung mga dumadating sa buhay mo ngayon. And maybe naiisip mo naman kahit paano ang swerte ko pala. Parang ganun. And, also, lagi naman talaga may nakagabay sa'yo. Someone there is, like, inaalis lagi yung mga negative sa buhay mo. And these are like your spirit guides na nakagabay talaga sa'yo. Anyway, yung nasa isip ng person na ito is with the Knight of Pentacles. I feel like gusto niya yung parang nasa isip niya, gusto kong bumalik sa'yo na good news yung dala ko. Ganon. So, kung may disconnection, pwedeng, kasi hindi okay pa. Okay? Meron pang inaayos siya sa buhay niya. Yan, pwedeng may kinalaman yun sa career o sa pang pera. Na kaya, gusto kong babalik ako sa'yo, meron akong ipon, meron akong ganito, ganyan. So, yung person na ito, ganon, yun yung nasa isip niya. What is the emotions here? Ano yung mga nasa emosyon ninyo? Para sa isa't isa. Pareho kayo hindi nyo kayang i-let go. Yeah, I told you. Pareho ninyong hindi kayang i-let go. The Ten of Wands. Pareho ninyo. Can you see the person here? It's like not letting go. Hindi tinatanggal ang pagkakayapos. Not letting go of this connection. Ayaw ko mag-end. That's your energy. Ayaw mo itong mag-end. Ayusin ko lang buhay ko ngayon, pero ayaw ko mag-end yung connection natin. That's the energy. Ayaw mo talagang mag-end yung connection ninyo. Pareho kayo ng person mo eh. Kanina pa siya eh. I can see here with the Ten of Swords. I feel like the Ten of Swords is all about ending. And yeah, the number 10 is also telling me about ending. Because the number 10 is an ending card. And sa ngayon, maybe kasi nga kaya nagkakaroon ng ending
Kasi binabalance mo buhay mo eh. Tinatry mong ayusin. The Six of Pentacles. And maybe tinatry mong mag-focus sa mga material things and also sa mga taong mas higit na kailangan ng tulong mo sa ngayon, ng attention mo sa ngayon. Kita natin nag-i-end eh. Ini-end mo din eh. Pero ayaw mong mag-end. Tapos yung person mo, the same energy at the bottom of the deck. There's the Ten of Swords in your person. It's like, hindi ko rin kaya itong mag-end. I don't want our connection to end. Pahinga, sige, oo. Pero, gusto kong bumalik pag okay na tayo. Parang, ayaw ng person mo mag-end. So, ano yung emotions niya? Alamin natin yung emotions, pinaka-emotions din ng person na ito towards you. Four of Swords, okay. Gemini, Libra, Aquarius energy. Three of Swords is also here at the bottom of the deck. Knight of Wands, okay, gustong-gusto ka niya. The Nine of Wands is talking about passion. Gusto-gusto ka ng person na ito. The Seven of Pentacles, kaya lang gusto ka niya, kaya lang wala pa kasing improvement eh sa maybe sa finances. More on finances ang iniisip nitong person nito. Parang hindi pa kasi okay yung finances ko ngayon. Kaya marami pa kailangan tanggalin, ayusin, ganyan. The Moon, wait lang. Wait, kasi yung person mo, sabihan lang kita ng tungkol sa person na. Yung person mo kasi is maybe someone who is materialistic. Pero once na magkaroon siya ng connection, ibibigay niya lahat. This is the kind of person na gusto niya, sinashower niya ng special gift. Yung person na makakakonect niya. Hindi lang basta ikaw, kahit sino na in the past, ganun talaga siyang klaseng karelasyon. Nagbibigay siya ng mga special gift. And feeling niya, hindi lang ito yung deserve mo. You deserve even more. Sa ngayon, nakikita niya yung sarili niya na hindi mo siya deserve kasi kulang pa siya. And the Moon is here. Okay? Your person is like tahimik lang, very secretive. Kasi hindi niya talaga masabi yung totoong nararamdaman niya. With the Four of Swords, wala kasi siyang magawa. Pwedeng with the Three of Swords, pwedeng nasasaktan siya. Kasi nga, pwedeng yung iba, may kakonect ka pa eh. Okay, nahirapan siyang maghintay, hindi ka naman niya kayang ilaban, lalo na wala pa namang growth na nangyayari sa kanya. Financially, hindi pa naman siya okay. Okay, what is the mutual energy here? Ayan, codependency is here. Addictions are affecting your romantic life. It's time to take back control of your life. Free yourself. Soulmate is here. Let go of control issues. So, I feel like yung emotions ninyo, pareho kayo na with the let go of control issues, ginokontrol ninyo yung connection eh. As much as possible, kung may binibigyan man ng chance dito with the give your relationship a chance, I feel like it has something to do with the person na kakonect mo ngayon or kakonect niya ngayon. But, I feel like both of you are obsessed and actually thinking about each other na parang ang hirap eh. Ang hirap alisin netong pag-iisip na to. Na tinatry niyong alisin. But actually, both of you are worth waiting for the divine timing. But actually, the timing is at work in your life ngayon. So, at work pa lang, wala pa yung divine timing na parang okay, sige, kung soulmate tayo, may time para sa atin, pero sa totoo lang, hindi pa ngayon yun. That's the energy. Hindi pa para ngayon. Kaya nga nagkaka-disconnection eh. Kasi maybe kailangan mo pa talagang ayusin ang buhay mo, kailangan pa talaga niyang ayusin ang buhay niya. And hindi kayo pwedeng pagtagpuin na parehong magulo ang buhay ninyo. What will happen in the near future for the both of you? Yeah, both of you might be stuck in a relationship or in a connection.
what is in the future for you. Eight of Swords is here. King of Wands is here. The Death card. And the Hermit. So, sa person mo, kunin na rin natin, no? Para isang read, ano na lang. Three of Swords is here. King of Pentacles, the Two of Cups. Ten of Cups. Three of Pentacles is at the bottom of the deck. And tell me about the mutual energy here for the both of you. Chemistry, make the effort. And at the bottom of the deck, there's honeymoon. Actually, the honeymoon is talking about dreams. I can see Pisces here. And parang doon, nandun yung sweetness. And it's in a spiritual level in the future. Bakit? Kasi, I can see that with the Eight of Cups, ang focus mo in the future is future mo rin ulit. Yun, kumbaga, you're always thinking about the future. Ngayon pa lang ang nasa isip mo, in the past, future na nasa isip mo. Present mo ngayon ang nasa isip mo, future mo. So, parang advance ka lagi mag-isip. And in the future, gano'n na naman, advance ka pa rin mag-isip. The King of Wands, I can still see you na parang hindi ka umaalis sa kung nasaan ka. Kasi okay ka naman eh. Technically, you're okay. You're fine. Wala lamang nagpapaalis sa'yo sa sitwasyon mo. If you're stuck in a situation, I feel like you're not really that stuck. Na to the point na kung ikaw ay nasa isang relasyon, hindi ka naman nasasaktan, hindi ka naman pinahihirapan, hindi ka naman, kumbaga hindi ka naman, there's no physical pain or what. Sa'yo, hindi ka naman inaabuso or what. Kumbaga okay ka lang naman eh. So, in the future, I can see you na ang ine-end mo is the connection you have with this person with the Death card. Yan, this is Scorpio and Virgo energy with the Death card and the Hermit. So, ang ine-end mo, yung connection nyo ng spiritual person man, na soulmate mo. Why? Even though if it's twin flame, with the chemistry, pwedeng nagtutuloy-tuloy yung twin flame connection. Okay? And yung iba sa inyo, pwedeng ang kusa din yung iniisip or ang nasa isip mo in the future is kung may karelasyon ka, pagkusa na lang siyang umalis. So, wala naman siyang ginagawa sa akin masama. Or, there's this feeling na kumbaga, sa paraan na hindi ako yung gumawa ng mali or sa paraan na hindi ako yung umalis. Kung alis siya, umalis yung person ko dahil sa siya yung may kasalanan or maybe dahil sa sabihin na natin yung kung siya ay mamatay, gano'n. Pero, hindi naman yun yung minamanifest mo. Pero, kumbaga sa ganong paraan, hindi sa paraan na paalisin mo tong taong to sa buhay mo dahil alam mo may iba pa nakakonect ka dito. And then your person with the King of Pentacles and the Three of Swords, matututunan niya ding maging masaya. I can see relationship magandang either with someone or with regards sa family. I can see happiness here. There's growth pagdating sa pera. Kung ano man yung natatapos, it's the problem regarding money. So, pwedeng hindi na rin talaga din maghintay yung person na ito sa'yo because una sa lahat, in-end mo na or nag-end na and then tinatanggap na lang. Kumbaga tinatanggap na lang kung ano yung mga nag-end sa inyong dalawa.
Okay? And I feel like in the future, you're not so sure din naman kung dadating pa siya. Thank you for watching, guys. I love you all. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo, Philippines. Dapit Hapon TV, Water Sign, Philippines, Madam P Vlogs, Libra, Philippines. I love you all. Thank you for watching and bye-bye.